Our praise goes up. Hallelujah. And Father, right now, thank you so much, Lord, that you are touching lives. You are touching hearts, God. Thank you, God. Our words is not enough, God, to say thank you. What we are doing here, Lord, is not enough, God. Cannot be compared, oh God, to your goodness. Father, right now, help each one, oh God, that not only their voice, not only their hands, not only, Father God, is songs, oh Lord, but especially, Father God, our life. Let our lives, oh God, be a pleasing sacrifice before you, oh God. Oh yes. We just entrust to you, Lord, everything. Knowing that we cannot do anything apart from you, oh God. Of all wisdom and all the ways of man, you before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Of all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all above all nature and all
kapatid, sabi nga po sa kanyang salita na minamahal ng ating Panginoon ang mapagbigay. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig dahil siya ang unang umibig sa atin. At bago po natin ipanalangin ang ating mga handog at kaloob, atin muna pong pakinggan ang ihahandog na awitin ng ating mga kapatid. At saka po natin ipanalangin. At habang pong sila ay naghahandog ng ating mga awitin, pwede po natin tayo po ay magbigay na po ng ating mga pagkakaloob para sa ating mga Hindi maririnig.
Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Patuloy kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Ama, sa mga oras na ito, Ama, at na kami, Panginoon, ay tinipon mo, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang banal. Wala kami, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, may kumpara, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Ama, sa araw-araw ng buhay, Panginoon, ang ginagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Salamat, Panginoon, sa talino, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka, Ama, ay wala po kami, Panginoon, mga kayang gawin, O Lord. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga handog at kaloob, Lord God. Nawa, Panginoon, ito ay tanggapin mo, Panginoon, ang may kaluguran, O Lord, sa iyong pangalan, Panginoon. At ito, Panginoon, ay iyong basbasan, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magamit, Lord, sa iyong kalwalhatian, Panginoon, sa iyong iglesia, O Lord, sa mga pangangailangan, Panginoon, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang dakilang provider, Panginoon, dakilang healer, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo, Panginoon, sa amin, Lord, sa mga pinagmumulan, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, na ito, sa mga employer, Panginoon, ng bawat isa, O Lord. Salamat, Panginoon, sa ginagamit mo sila, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga employer, at ganoon din po, Panginoon, kami na nagsiserve sa kanila, Panginoon, ay pagpapala din po, Panginoon, kami, at deserve namin, Panginoon, yung pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga patuloy, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Ama, na hindi ka, Panginoon, sumisira, Ama, sa iyong mga pangako, Panginoon. Kapag, Panginoon, sa iyo nagtiwala, Lord, lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan, Ama, ng iyong mga anak ay pinagkakaloob mo, Panginoon. Salamat, Ama. At ganoon din po, Panginoon, sa mga naghahawak, Panginoon, ng mga kaloob na ito, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Bigyan ng wisdom, O Lord, kung saan, Panginoon, ito magagamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ikaw ang nagbibigay ng wisdom, Lord, sa paggamit, Panginoon, ng mga kaloob na ito sa pangangailangan, Lord, ng iyong iglesia, O Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula pa noon hanggang ngayon, Lord. At kaya sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga handog at kaloob na ito, O Lord. Ikaw lamang po, Ama, ang maparangalan at pasalamatan, mapapurihan, O Lord, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa gabi po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Narito po ba tayong lahat? Amen. Amen. So, isa pong maligaya na anibersaryo ng aming church dito sa Tel Aviv. Binabati po namin kayo in behalf of Word for the World Christian Fellowship Tel Aviv. Happy 14th year anniversary po sa inyong lahat. Hallelujah. Para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Amen. And first and foremost, nais ko pong pasalamatan ang kabutihan, kapangyarihan, tulong ng ating may kapal. Sa kabila po ng ating anibersaryong ito, kami po ay lubos na nagagalak dahil po minsan pa pinatunayan ng ating Diyos na siya ay tapat sa gawain niya. At siya po ay nakarating ng 14th year anniversary.
Dahil lamang po ito sa tulong ng ating Diyos. For His goodness, for His faithfulness, for His kindness. Sobra po ang kagalakan na ating natatamo. Amen po ba? Grabe po ang tulong ng ating Diyos. Sapat ang tulong niya. Marami man po tayong mga struggles, troubles, dito sa loob ng iglesia, hindi po yun nawawala. But salamat po sa ating Diyos. Tunay na siya ay tapat na Diyos. Tunay na po siya yung nagsusustain sa bawat pangangailangan ng kanyang church. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Sa Kanya po ang mataas na papuri at parangal. Walang sino man ang bibigyan ng mataas na papuri kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Amen po ba? Amen. At salamat po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na kayo ay kasama namin sa gabing ito. Nakikita ko po ang bawat iglesia na nag-iisa sa gabing ito. From Word for the World Christian Fellowship Haifa, sa pangunguna po ni Pastora Jazz. Thank you po. We're glad po na nandito kayo. Salamat po sa inyong lahat. At nakikita ko din po ang From Israel. Ano po, so palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng mga kapatid na narito. At galing po sa TTMI. Pakitaas po ng kamay ng From TTMI. Okay po, nakita po namin siya kanina, no? So, salamat po sa buhay nyo. And nakikita po rin dito na nandito yung tiga KKMI. Salamat po sa buhay ng mga kapatid. Ayun, sila po yun. Pagpapala po mula sa ating Diyos. Sumayin nyo nawa. Ano po? So, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo po ay kasama namin na nakikisa at inihahayag, no, yung kalooban ng Diyos dito sa ministry niya sa Tel Aviv. At minsan pa po, ipinapasalamatan din po namin ang bawat elders, members ng church ng Tel Aviv. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Although may mga hindi tayo naranasang pagkakataon na minsan ay nakakalungkot lang. Pero salamat po sa tulong ng ating Panginoon. Ano po, naranasan po namin 14 years ang Tel Aviv and 9 years po itong Friday service. Nais ko pong pasalamatan ang aming mga kapatid na siyang nag-contribute sa bawat upang maitayo po yung Friday service. At I want to give thanks to Sister Lori. Partner po siya ni Pastora Lani during that time. At siya po ay nasa Pilipinas na. And to all my kapatiran na umuwi na po sila, no? So, sila po ay part ng ministry na ito. Kaya nagpapasalamat po kayo. Kaya kung wala po sila, but una po ang Panginoon, sila po yung ginamit ng mga instrument ng ating Diyos. Si Pastora Lani po at saka si Sister Lori. Ano po, dito po sa Friday group. At salamat po sa aking mga kapatid na nagpapatuloy, na naglilingkod sa ating Diyos. Tunay nga po na tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya naman po yung mga pagsubok, suliranin sa ating buhay, sige lamang po, kaya natin yan sa tulong ng ating Diyos. Amen po. And pinasasalamatan po din namin especially yung mga tao po na tumutulong dito sa iglesia. Ano po, yung mga Israelites po sila, no? Yung pinasasalamatan po namin, maging hindi po sila mga mananampalataya, pero tunay nga po na ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa kanila ay naruroon, no? Kahit po sila hindi mananampalataya, tunay po na kayang kilusin ng Diyos. Amen. Sila po yung mga tumutulong. And thank you for Ami Esmelman, na isa po siya sa naging instrumento kung bakit naririto
ang lingkod ng Diyos na gagamitin sa gabing ito. Kay Ami Magin, isa rin po siya sa employer ng lingkod ng Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. 2 years ago po, nang umuwi ang lingkod ng Diyos. Nais ko lamang po itong ibahagi sa inyo to appreciate the goodness of the Lord sa kanyang servant. 2 years ago po, umuwi ang lingkod sa Pilipinas. And wala po kami dito naging ina. Na po. So minsan, pumupunta po dito sa Pastora Jazz, katulong po namin. Ipinapasalamatan din po namin sa Pastora Jazz, sa tulong, na habang nandun po sa Pilipinas, sa Pastora Lani. And then, tunay po na walang imposible sa ating Diyos. No? Siya po ay nag-for good, 14 years siya dito sa Israel. And, kung iisipin po natin, napakahirap pumasok dito. Na po. But tunay po sa tulong at pananalangin ng bawat isa, patuloy po kaming nananalangin na nais po namin siya uling makabalik dito, makasama para sa paglilingkod sa ating Diyos. At minsan pa, ibinalik siya dito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng kanyang lingkod na ito. Tunay po na there is favor in obeying God. Na po, tunay po ng Diyos kapag talagang siya ay sinusunod natin, talagang nandun po yung kanyang pagpapala. Na po. So sa gabi pong ito, natawagin ko na po ang lingkod ng Diyos. A beautiful and humble servant of the Lord, Pastora Lani Garcia. Grabe mo. Parang hindi ako taga rito. Amen. Salamat ako, T. Debs. Purihin po ang Diyos. Dito nga. Salamat sa Lord sa tayo sa biyaya. Magpapatuloy sa biyaya, matatapos sa biyaya na lang. Amen. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Amen. Siya lang ang pwedeng itaas. Purihin po ang Diyos, napakabuti niya. Tunay na walang imposible sa Kanya. Amen. Amen. Ayun. Happy anniversary, Word for the World Christian Fellowship Tel Aviv. Amen. At maraming salamat po sa nakigalak sa amin dito. At tunay nga na ang papuri ay Kanya lamang. Amen. Amen. So, bago po tayo magsimula, yun, nagsabi na siya, no? 2 years hindi na ako. Pero bago pa man yun, alam mo po, meron kaming word na kung saan patuloy namin inaalala. Amen. Hindi po ganun kadali na walang Pinanghahawakan. pinanghawakan. Okay? Walang, parang minsan may mga kapatiran na naghahanap ng pastor. Tunay nga po na napakahalaga ng di ba? Pero lagi natin tatandaan, we are just under shepherd. Our great shepherd is Him. Amen. So let us all stand up. Ito po yung aming pinangahawakan. Psalm 23 verse 1 to 6. So let's declare it. Psalm 23 verse 1 to 6. Are you ready? Doon po sa mga hindi po naka-memorize, pwede pong kunin yung mga Biblia nyo, electronic Bible man, or Amen. Let's declare it. Psalm 23 verse 1 to 6. 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo yung mga kaupo na. Amen. Ayun. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang pong mag-announce, no? Announcement muna. Tomorrow, meron po tayong biblical trip. Tomorrow po, may gaganapin po tayong water baptism. So doon po sa mga, kasi baka ako, umalis na sila, hindi pa ako nakakatapos mag-preach, may umaalis na. Doon po sa mga candidates for baptism, meron po tayong orientation after kainan. 11 to 12, we will gather here and we will do orientation para po pagdating doon sa Yardenet, di na po tayo magle-lecture. Malinaw po ba yun? Amen. Amen. Parang malabo, Opo. no? Nandito po ba yung mga babautismuhan? Pakitaas nga po ang mga kamay ng mga babautismuhan. Pwede pong pakataas-taas. Yan. Parang parang kulang, no? Hindi lahat nandito. So, meron po tayong orientation. Kasi 15 po yun eh. Parang yung wala pa kayong 10. So, pakisabi po, pakitext. Kung wala man sila ngayon, pakisabi. Kasi hindi na po ako uulit doon. Ngayon po yung orientation. Mahalaga po na nauunawaan natin kung bakit ginagawa ang water baptism. Amen po ba? Mahalaga yun. Kaya nga, mamaya, we will do orientation. So, doon po sa mga, kumbaga sila yung naging discipler, nung babautismuhan na yun, pakitext kung wala sila dito. Okay, sige po. Okay, purihin ng Diyos. At ngayon po ang ating theme is nasa Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Yun po yung ating theme. Sabi niya, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Amen. May tanong po ako. Pero hindi nyo kailangan sagutin ng, kumbaga, sa sarili nyo na lang. Okay po? Now, naranasan nyo na ba o natagpuan nyo na ba yung mga sarili nyo sa sitwasyon na kung saan parang nandoon ka sa dead end? Yung parang wala ng paraan. Sino na po ang nakaranas noon? Yung situation na parang natrap ka. Parang wala ka nang babalik. Parang pag pumunta ka doon, di ka pwedeng bumalik. At pag dito, di ka rin pwedeng magpatuloy. Naranasan na po ba natin yun? Maaari finances, maaari trabaho, lalo na dito sa Israel. Pag umabot ka ng 13 years o 15 years, kung ilan pa man, pag natapos mo yun, 0. 16 o 18 pa man yan. Merong hangganan. Pagkatapos noon, hindi ka na pwedeng mag-work ng may visa. Di po ba? Tapos, gusto mong bumalik ng Pilipinas, pero nakikita mo, ang laki ng pangangailangan mo. Parang, paano ako? Marami pa akong utang, pero hindi na ako pwedeng magtrabaho. Parang, ganun, ano po? So, parang nandun ka sa sitwasyon na kung saan, dead end, or natrap ka. Ano po yung response natin? Pag tayo po ay nakakaharap ng mga ganyong sitwasyon, how we respond? When we encounter difficult situation, paano kaya tayo nag-respond? Alam mo po, mayroong istorya sa Exodus chapter 14. Di po ba, mababasa natin, before the 14, si God, inutusan niya si Moses. Sige, lumaya na kayo. Di po ba? Kumilos siya. Tapos, pinayagan sila ni Paraon. Di po ba? Tapos, sa verse 14, kung makikita natin, nagbago ang isip ni Paraon. Di ba? Bigla niyang sinabihan yung mga soldier niya, habulin natin. Bakit nga ba natin pinayagang umalis itong mga Israelites? Wala nang magtatrabaho sa atin. Sabi doon, di po ba? So yung mga Israelita, di po ba? Nilid sila ni Lord. Saan sila pumunta? Nandoon sila sa Red Sea. Yun, nakaabot sila doon.
nakarating sila doon sa Red Sea. Rock. Siyempre, paano ka tatawid sa Red Sea? Wala namang malaking barko doon eh. Tapos, etong si God, di ba? Kumilos din siya sa paraon. Pinarealize niya na, pinakita niya na, oh, natrap siguro yung mga Israelites, wala silang mapuntan. Sige, habulin natin. Habulin natin. Di yun na, nandoon na yung mga Hebrew people. Ngayon, nandoon na yung mga soldier, no? Hinahabol na sila. Ngayon, parang ganun, no? Yung natrap, di mo alam kung saan ka pupunta eh. Di po ba? So, anong ginawa? Dead end. Bakit inaalaw ng Panginoon na tayo minsan ay makaranas ng ganong sitwasyon? Bakit? Kasi si Lord yung nag-lead. Tama, mali. Si Lord ang nag-lead sa kanila na doon sila pumunta. Kung babasahin natin ang chapter 14. Alam niyo po ba, minsan, pinaparana sa atin ng Diyos ang mga ganong bagay, di po ba? Tulad nitong mga Hebrew people, no? Kasi meron siyang gustong i-accomplish sa buhay natin. Meron siyang goal. Meron siyang goal na kung saan, doon sa gagawin niya, pag sumunod ka, mag-glorify siya. Amen po ba? Pero pag hindi ka sumunod, mahihirapan ka. And sigurado, consequences po, kahihirapan. Alam niyo po ba, nakakatuwa si Lord ano? Kasi si Lord yung nag-lead sa kanila dun eh. Alam niyo po ba, may tinuturo lang si Lord sa kanila. Ano po yung tinuturo sa kanila? Nais ng Lord na sa kanya ka lang magtiwala. Nais ng Lord, no? Na dumipende ka sa kanya. Kung siya ang Lord ng buhay mo, dapat siya ang nasusunod. Kung sinabi ni Lord na ganito, sumunod lang po tayo. Yun po ang nais niya eh. Kasi dapat no, minsan ang Diyos, nilalagay tayo doon at hindi lang po yung mahirap. Extended pa. Kumbaga parang ang tagal-tagal, Lord. Ako naranasan ko po yun eh. Naranasan ko yun. Pagamat naluroon yung nais mong mag-serve sa Kanya, Lord, ginagamit mo. Minsan nagagalit pa tayo. Ginagamit mo, hindi mo ako pwede pa uwi. Bakit to? May plano si Lord. Pwede kang gamitin yun effectively or mightily. Sumunod ka lang. Kahit nasaan ka pwede kang gamitin. Amen po ba? Alam mo, minsan gano'n, no? Tapos hindi ka mainawaan ng tao. Parang may maririnig ka, bakit mo kami iiwan? Di mo man lang kami iniisip. Hindi mo lang alam eh. Masakit para sa akin. Pero kailangan kong sumunod sa tinig ng Diyos kung anong sinasabi niya. Amen. Kasi yun ang nais niya eh. Lagi natin tatandaan. Ano po? Mas mabuti ang plano ng Diyos kesa plano natin. Amen. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Alam niyo po ba, yung mga mahihirap na sitwasyon, ano po, ginagamit yan ni Lord para siya ay mapaluguran. Kasi kung hindi mahirap, wala naman, di ba? Madali lang yan. Kaya-kaya ng tao yan eh. Pero yung mga maka-imposible, talagang sigurado makakatanggap ng glory si God. So yun, nakita po natin, yung dead-end pala, o yung wala ng kaparaanan, it was God's design. Disenyo pala ng Diyos. Kaya kung kayo man po ay nandoon sa sitwasyong yun, tandaan nyo, hindi po lingid yan sa Diyos. Alam niya yan. Alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam niya na nag-i-struggle ka. Amen po ba? Disenyo yan. Hindi po yan aksidente. May plano po ang Diyos at eksaktong alam na alam niya kung paano ka niya tutulungan. At sigurado, pag sumunod ka, kaluguran ng kanyang pangalan. Amen po ba? So anong ginawa ng mga Israelites? They cried out, no? They cried out to God, di ba? Pero alam niyo po ba, minsan, parang mga Israelites na ito, parang tayo din. We cried out. Pero, tututok na naman tayo sa circumstances natin. Ngayon, anong ginawa nila? Sinisingin naman nila si Moses. Bakit ba kasi inalis mo kami doon sa Egypto? Di ba ba sabi nila, bakit mo kami inalis? Okay na sana kami doon eh. Dinala mo ba kami dito para mamatay kami kasi walang libingan doon, dito meron, sa wilderness? Di ba ba? Madali po tayo mag-turn back. Madali po tayo, kumbaga, yung mga pangako ng Lord is parang kinakalimutan natin bigla.
Tapos, sumusunod po tayo sa mga offer ng mundo na kung saan ikakapahamak po natin. Di po ba? Ganun din po sila. Pero alam mo, napakabuti ng Diyos. Amen po. Amen. Mabuti ang Diyos. Kasi, si God po, kumbaga, pinapahintulutan niya yun, pero ang katapatan niya po, pinaparanas niya. Di po ba? At napaka-merciful niya. Di ba kahit masyado silang pa-complain, pero alam niyo po ba, talagang hindi sila iniwanan ng Diyos. Amen? So napakabuti niya. Amen. Grabe, yung pinaranas pa rin nila. Talagang, minsan hindi natin maunawaan, ano po, kung bakit dinadala tayo ng Diyos doon sa mga disyerto. Pero tandaan, no? Yung mga wala ng kaparaanan, huwag po tayong mapanghinaan. Alam niyo po ba kung bakit tayo nanghihina? O kung bakit hindi tayo sumusunod? O kung bakit, pag may mga ganong sitwasyon, hindi natin pinapakinggan ang tinig ng Lord? Alam kung bakit? Madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot kung sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Madali tayong makalimot kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Kasi pinaranas sa kanila, dito ba? Kung paano sila sinustain. Merong pillar of cloud, pillar of fire na kung saan naggagabay sa kanila. Pero nakaulimutan nila pansamantala. Hindi lang po yun. Nakalaya sila sa kamay ni Paraon. Di po ba? Hinahagupit sila pag hindi sapat yung kanilang mga tinatrabaho. Nakalaya sila. Pero biglang nakalimutan nila yun. Minsan ganun po tayo. Sa gitna po ng mga walang kasigurudahan, o sa gitna ng parang napakahirap na sitwasyon, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya ganun po ang ginagawa natin. Yun po ang katotohanan. At alam niyo po ba, huwag po natin kakalimutan yan. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo hinango. Di ba? Dati, hindi naman tayo mga anak ng Diyos eh. Pero tingnan na lang natin. While we were still sinner, Christ died for us. Ngayon pa kaya, na anak ka na ng Diyos? Napapabayaan ka pag ikaw ay nakakaranas ng ganung sitwasyon? Di ba hindi? Tulad ng mga Israelites. Di po ba? Sila, they are people of God. Hindi sila pinabayaan. Kasi may pangako siya. Ngayon pa kaya tayo iiwan? Noon lang, hindi pa tayo na-restore yung relationship natin sa Kanya. Kinuha niya tayo, hindi man tayo karapat-dapat. Hindi po ba? So tandaan po natin lahat. Yung mga ginawa ng Panginoong Jesus, kung paano po tayo hinango, pinalaya. Hindi po ba? Sa kasalanan, pinalaya sa pagkagapos ng anumang mga gawa ng kaaway, di po ba? So wag nating kakalimutan na ang dead end or yung wala ng kaparaanan, wag nating kakalimutan na disenyo ng Diyos. Ito, pag ikaw ay anak niya. Amen? Disenyo yan. So, anong ginawa ni Moses? Pinalakas niya, huwag kayong matakot. Di ba? Sabi niya sa 14. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo. At makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Sabi ni Moses doon. Sabi niya pa, ang mga Egyptisyong nakikita ninyo ngayon, hindi nyo na makikita pang muli. Di ba? So yung mga bagay, o tao, ano pa man po yung nagkukos sa atin, na parang tinatrap ka or sinasusukol ka, tandaan, pag umasa ka sa Kanya, hindi mo na makikita yan. God will make a way. Amen? So, yun po yun. Paalalahanan po natin ang ating mga sarili na si God po ang ating Savior. Kanina, Lord, di ba, sumunod tayo. Dapat, lagi din natin tatandaan si Lord ang ating Savior. Ano man po yung kinakalagyan mo, kaya kanyang i-save. Kaya kanyang tulungan. Di po ba? So, napakaganda. Ano po? Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, hindi ganun yung kadali. Di po ba? Na lalo na parang hindi mo naririnig ang tinig ng your extended yung parang hindi mo naririnig. Sa akin po, napakatagal ng waiting ko. Pero alam niyo po ba, gagamit si Lord ng mga tao na magpapalakas sa'yo. There are times na parang nadadown ka, but God is faithful.
Tapat siyang Diyos, gagamit siya ng mga tao na kaya natin yan, sige, tapat ang Diyos. Di po ba? So alam niyo po, ganun ang naranasan ko in my 2 years in the Philippines. Pero alam niyo po ba, wala din naman po yan sa plano ko eh. Sa totoo lang, nung umuwi ako, ano na po ako, Lord, that your will be done? Hindi man talaga ako Israeli eh, Pilipino ako eh. Bakit ko pipilitin huwag umuwi? Bakit kayo magpipilitan? Sorry ah. Kasi sa akin lang, kung gusto mo Lord ako mag-stay dito, hindi mo hahayaan na gano'n ang mangyari. Tama ba? Gusto mo ako Lord sumunod sa nais mo. So hindi mo hahayaan na gano'n ang gawin ko. Kaya sabi ko kay Lord, speak to me Lord. Sabi ko gusto kong marinig ang iyong tinig. Kasi alam niyo po ba sa isang lingkod, hindi lang po sa pagtuturo. Ang lahat ng pinagkatiwala ng Diyos, napapamahal po yan sa inyo, sa atin, na mga ginagamit ng Diyos. Hindi po ganun kadali yun. Ang akala nyo, madali? Hindi po. Alam ng Diyos yan. Pero alam niyo po ba, mas pipiliin mong sumunod sa Kanya. Kasi sigurado din naman na mahihirapan ka eh. Pero alam mo kung ganun katagal. Hindi po ba? At hindi lang po yun, napakaraming pinagdaanan. Na-offload po ako. Dapat nandito na ako eh. Bakit kailangan iparanas ng Lord yun? Diba gusto niya mapaluguran? Bakit kailangan offload ka? O diba mapapaluguran ka siya eh. Bakit hindi niyo inayos? Diba kung mag-Lord ang pumilos? Pero alam mo ba may itinuturo? Maaaring kailangan may strip sa akin. Alisin mo yung pride mo, alisin mo yung ganito. Ganun po yun eh. Kailangan lang natin tanggapin. Diba? Kailangan ng tanggapin. So you need to just humble before the Lord. At sabihin, Lord, I'm sorry. Kung may motive man akong mali, patawarin mo ako. Have mercy on me, O God. Minsan nangyayari po, nakala kasi natin, dahil mga anak na tayo ng Diyos pangako, hindi, ito ang pangako niya eh. Pagpipilitan natin yung mga pangako niya, kasi yun ang pangako niya eh. Pero hindi. Mas interesado ang Diyos sa karakter natin. Hindi doon sa mga ginagawa natin. Nais na tayo hubugin into Christ-like. Yun po yun eh. Kasi kung pahihintulutan niya na gano'n, magiging mayabang po tayo. Di po ba? Kaya sana maunawaan po natin kung bakit tayo mga mananampalataya nararanasan po natin yan. May inaayos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pino-purify, nire-refine niya po tayo. So ganun po yung nangyari sa mga Israelites. So parang siguro sa iba nagtatanong, yun ba ang topic? Andali, di ba ako nag-uumpisa? Introduction pa lang po yan. Pinapakita ko pa lang sa inyo kung paano magiging distil. Di po ba? Ayun. Kasi hindi po ganun kadali yung sitwasyon ng mga Israelites. Natrap po sila. Minsan ganun po yung nararanasan natin. Ayun. So mahalaga po yun. Okay. Hindi natin alam ang araw ng bukas. May nakakaalam? Wala. Kaya nga pag nagpaplano tayo kung luluubin ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Yung lagi kang sasabihan ng mga kapatid, Stura, bumalik ka na dito. Sis, kung luluubin ng Diyos, babalik ako dyan. Alam mo ba, hindi rin ganun kadali yun nung lagi mo maririnig na gano'n, di po ba? So tapos, Lord, bahala ka na, yung mga ganyan. Pero maraming salamat sa Lord sa buhay ng mga kapatiran na hindi tumigil sa pananalangin. Maraming salamat sa mga tao na nanalangin. Kumbaga para mapaluguran ang kanyang pangalan. Di ba? Parang kahit hindi man madali, pero talagang hindi sila tumigil. Nakita ko po, alam niyo po ba, napakabuti ng Lord. At lubos-lubos ako nagpapasalamat, no? Sa mga kasama ko noon pa. Nag-umpisa kami dito sa Friday group. Alam niyo po ba yung mga leaders na itinalaga? Noong nag-umpisa kami ng service, andito pa rin sila ngayon? Ang umalis lang po, sino? Yung mga umuwi. Umuwi na lang po sila sa Pilipinas o lumipat na sila ng ibang bansa. Alam mo, napakabuti ng Lord. Tunay nga na makikita mo na ang Diyos lang po ang kumikilos sa atin. Alam mo kasi kung bakit? Kung wala po ang pagkilos ng Diyos, 1 week pa lang, hiwalay na tayo. Amen. Kasi may mga magkakaiba po tayo. Magkakaiba ang ating pag-iisip, magkakaiba ang ating mga kahinaan, ang gusto. Kung hindi sa pagkilos ng Diyos, matagal na po tayo naghiwa-hiwalay. Lalong-lalo na kung umalis ako. Sigurado, naghawatak-watak na kayo. Di po ba? Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. Salamat, Lord, dahil binigyan mo ako ng mga katuwang sa ministry na kung saan, grabe, Lord, yung pagkilos mo na, yung, alam mo yun, yung pagpapakumbaba nila, paluguran po natin ating Panginoon. Alam mo po, hindi ganun kadali. So makikita mo po sa mga churches ngayon, hindi pwedeng umalis
umalis-alis ka. Pagtalikod mo pa lang, pwede ka nang nilang sipain palabas. Pero alam mo ba? Opo, totoo po yan. Pero alam mo ba? Ang Diyos, sabi ko nga, Lord, lagi kong panalangin. Ibabalik mo po ba ako doon? Kasi kung hindi naman, wala naman pong problema. Alam ko rin na kaya mo naman akong gamitin dito. Pero alam mo ba, hindi niya inaalis yung burden ko, yung desire ko na magturo kahit ilang oras ang ating pagitan. Alam mo, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Alam mo bakit? 6 hours. Nakatune po ako dito eh. Pero alam mo, purihin ng Diyos. Kasi salamat dahil yung mga tukang mo doon sa Pilipinas nagagampanan mo, pero at the same time dito, yung tulog mo ganun din. At salamat sa kalusugan, sa kalakasan na pinagkakaloob niya. Kasi hindi po ganun kadali yun. Na yung tulog mo po is ganun, tapos pag araw mo kailangan kumilos ka din. Alam mo, si Lord talaga, He is a God of order. Bibigyan ka niya ng kaayusan para i-manage mo yung oras mo. Di po ba? So, sa atin naman hindi natin pinipilit, pero alam mo yun, ininuro ko kay Lord, Lord, kung if it is your will, alam ko Lord na isasaayos mo ang lahat. At purihin ng Diyos. Tunay nga na talagang ibang klase ang Diyos pag sumunod tayo. Kaya nga, eto papasok. Hindi madaling manahimik o tumigil. Kasi sabi, be still. Okay? Halimbawa, nandoon ka sa nakatrap. Sabi niya, be still. Okay, tumigil ka. O diba? Tumigil ka. Andyan ka. Gusto sabihin, huwag ka nang gumawa pa kung anong gusto mong gawin. Tumigil ka. Umasa ka lang sa Kanya. Hindi po ganun kadali yun. Di ba? Lalo na yung parang nakikita mo, makakapanahimik ka. Hindi. Hindi madali po yun, di ba? So yun po ang nais ng Lord, di ba? Itong ating pag-aaral, sabi niya, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Itong Psalms po na ito, no? Dito po sa Psalms, itong title ng Psalms na ito is para po sa chief musicians, no? Na kung saan, no? Itong Psalms is from the Psalms of the sons of Korah. Ano po? A song of Alamoth. Itong sons of Korah, kumbaga sila po yung nagsulat, sila po ay descendant ni Levi, na kung saan anak ni Jacob. Okay? Mga Levites po sila. So sila po yung nagsiserve doon na, di ba? Musician sila. Ayun. Musician po sila. Excuse me po. Sabi po dito, no, kung titignan po natin ang 1 Chronicles chapter 15 verse 20, kumbaga itong A Song of Alamoth, ito daw yung music na kung saan merong high pitch. Kasi parang mga soprano, di po ba, mga soprano. So parang hindi siya pwedeng ibigay kung kani-kanino lang ng mga musician. Kumbaga inano talaga sila, ibinigay doon sa mga, kumbaga na doon sa estado yun. Di po ba? So sabi po na 1 Chronicles chapter 15 verse 20. Kung mga nagpapakita lang na ito pong Alamoth na ito isang musical term. At para po maunawaan natin, kasi yan lang po yung verse 10 ano po, kinote natin kanina. Para maunawaan natin ang buod, so kailangan po natin umpisahan. So umpisa. Amen? Sa verse 1. At ito pong Psalms na ito, 46, meron pong tatlong hati. Ano po? At bawat hati, madali pong hatiin. Di po ba? Napakahalaga kasi ng tama yung paghati natin ng salita. Kung baga dito, makikita natin na madali pong hatiin. Bakit? Kasi bawat po hati, meron pong word na sela. Diba? May sela. So, yun. At titignan po natin kung anong itinuturo ng Lord dito sa tatlong hati na ito. Ano po? Meron po tayong tatlong matututunan. At bago po yan, tayo po'y manalangin. Father God, thank you for your word.
We praise you, O God, truly, Lord, that not by might, not by power, but by your Holy Spirit, O God. Thank you that your Holy Spirit is upon us. He is the one who will give us the understanding of your word, O God. And Father, as we listen to your voice, and as I speak your word, O God, be glorified. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan. So, hati-hatiin na lang po natin sa pagbasa. Sabi po ng verse 1 to 3, God is our refuge. Kunin niyo po yung mga Bible natin. Hindi po ako gumawa dyan eh. Kasi gusto ko po gamitin niyo yung mga Bible niyo. Minsan po kasi hindi na tayo nagdadala ng Bible, di po ba? Kaya hindi po ako gumawa dyan kasi gusto kong gamitin yung mga Biblia niyo. Okay lang po yan, electronic Bible, walang problema. Mabigat, no? Sige. Okay. Verse 1 to 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 2. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its water roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah. Ay, may pahinga po, may pause. So ano po yung itinuturo sa atin dito? Alam niyo po ba, no? Sabi dito, si God daw yung refuge namin. Itong description ni God as our refuge, nagpapaalala lang po sa atin na si God, yung lugar na kung saan safety. Lugar na kung saan siya yung protection natin. Kasi dito po sa mundong ibabaw, there is no safe place. Di po ba? So si Lord lang po yung ating safety. He is the only protection ng mga anak niya. So kaya, ang nais ng Lord, we need to be still. Why? Because God's presence and protection is in the midst of natural disaster. Natural disaster po ito, di ba? Yung mga kalimutan, hindi po natin ito kayang pigilan. Di po ba? Akalain mo dito, no? Sabi dito, yung mundo, sabi niya, the earth gives way, the mountains be moved. May kayang pumigil yan? Wala po ni isa. Pero alam niyo po ba, pinapaalala sa atin ng Diyos. Kaya kasi sabi niya, be still. May presence, may protection. Isa pa new. Amen? So itapigin niyo po. Sabihin mo sa katabi mo. Tandaan mo. Tandaan mo. Si God ang refuge natin. Anumang storm ang maranasan mo. Ayun. Paalala ni God. So ano pa man pong klaseng mga sakuna, mga bagyo man, lindol, gumuho man po itong mundo, di ba? We are safe in His hands. Di po ba? Kasi tayo po ay hawak niya ang ating buhay. Amen. So paalala po sa atin. At makikita po natin dito, ano po? Yung refuge. Hindi lang basta refuge, no? Our God is our refuge. Kumbaga, nagpo-protect po siya doon sa mga anak niya. Kung sino po yung mga kanya, pinoproteksyonan niya. Hindi niya po yun pinapabayaan. Amen po? Na doon po yung kanyang protection. At makikita pa nga natin dito, sabi niya, a very present help in troubles. Very present help in troubles. Alam niyo po ba, pag tayo po nakakaranas ng mga ganong kahirapan, di po ba, may time na we are seeking God, but sometimes we are weak. Di po ba? Kaya na kahit tayo po mahina, di po ba, God is our strength. Di po ba? Kasi yung tayo mga naghahanap ng siluman o kanluman, there are times na weak tayo. Pero sabi niya dito, purihin ng Diyos, hindi lang po basta refuge. Sabi niya pa, and strength. Kasi minsan po, nakakaranas din po tayo ng paghihina. Pero sapat po ang tulong ng Diyos. Tandaan natin,
Very present help in times of need. Gusto sabihin, yung presence ni God, hindi lang po available na refuge, kundi accessible po siyang refuge. Lagi siyang nandyan, lagi siyang malapit, always present, always able to be found. Di po ba? Kumbaga, trouble will come, but God is always present. Kaya natapat po ang Diyos sa kanyang pangako na I will never leave you nor forsake you. Kung hindi nyo man po yung mararanasan, ayun po kasi yung lumayo. Totoo po yun. Minsan sasabihin, Lord, bakit parang ang layo mo? Minsan, search po natin ang ating masarili, check natin. Tayo po yung lumalayo. Si God, tapat siya. Hindi niya po ginagawa yung lumayo sa atin. Kaya, tandaan po natin, lagi siyang nandyan. Anumang trouble ang nararanasan natin. So, dito po makikita po natin, itong psalmist na ito, kumbaga pinapakita niya yung talagang antindi po ng mga pangyayari. Yung disaster, ano po, hindi lang tayo po na signal number 2 o 4, wala pa po yan. Di ba? Talagang yung dagat, yung bundok nagagalaw. Hindi pa po nagagalaw ng bagyo ang bundok. Pero ito ang tindi po ng pinapakita dito. Pero alam niyo po ba, itong psalmist na ito, kahit ganito po yung sinasabi niya, kumbaga, alam niya, di ba? Kahit man anong challenges yan, kumbaga yung stability niya is, kumbaga naninindigan po siya. He can be still. Bakit? Kasi alam niya na si God, He cares. He cares in the storm. Kumbaga, nandiyon lagi ang Lord, ready to help. Ano man po yung ating kailangan, ready siya. Kaya nga sinabi niya dito na wala daw dapat ikatakot. There is no need to fear, no matter what happens. Ano po? Ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran, kumbaga, alam natin na ang ating helper, no, the helper of His people, di ba ba, is always present, always available, accessible, kumbaga hindi po siya lumalayo, kahit man gumuho po ang bundok. Kung babasahin po, kung aaralin natin ang Revelation, alam niyo po ba kung ang focus mo na kay Jesus, hindi ka po matatakot. Di ba ba? Kasi alam mo na ang Diyos ang may hawak sa iyo. At alam mo, di ba ba, ang kalooban niya. Kaya nga dito hindi lang just be still eh. We need to know. Di ba ba? Kasi pag hindi mo, alam, hindi ka talaga makakapanahimik. Normal. At sabi nga po ng Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Diba? Sa kanya lang po tayo makakatagpo ng refuge. So kaya kung iniisip natin, no? Kung iniisip po natin na talagang iyak itong earth at bubabon, hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi po ng Psalms 104, no? He sets the earth of this foundation so that it should never be moved. But tandaan po natin, pag binasa mo, inaral natin ng Revelation, mawawala po lahat yan. Mawawala po yan. Kaya talagang napakahalaga lang na sa Kanya po natin ilagang ang lahat. Yung confidence natin, nasa Kanya. Di po ba? Kaya nga hindi tayo matatakot. Dapat hindi tayo matakot kasi pag ang confident po natin kay Lord, alam natin that God is higher than the waters, God is stronger than the mountains, and He is our ever-present refuge, we can be still. Amen. Verse 4 and 7. Sabi dito, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter, He utters His voice, the earth melts. Grabe no, grabe mo ka pangyarihan ni Lord. Kalahin mo in just salita. Just sabi yung voice na,
talagang ang mundo, sabi niya, the earth melts. Di po ba? Grabe. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Number 2 points. Kanina yung points natin, ano? Be still. Why? Because the presence and the protection of God is upon you even in the midst of natural disasters. Number 2 points. Be still. Why? Because God's presence and protection is in the midst of national stability. Marami pong nagkakarami, uy, ang taas ng mga ano ngayon yung mga gano'n, no? Di ba? Anong tawag dito? Naaaligaga yung mga tao. Kasi apektado yung kanilang mga stocks. Mga gano'n. So, tapikin uli ang katabi. Sabihin mo, remember, He will overcome the enemy. He will overcome the enemy. Amen. So yun, yung protection ni God, ano po, yung presence niya, yung protection niya is in His city. Di ba? In His people. So makikita po natin yung setting po nitong verse 4 and 7 is Jerusalem, the city of God. Kumbaga itong psalmist na ito, dinidescribe niya po yung syudad na it is both in danger of attack, alam po natin yan, di ba? But also filled with gladness. Amen? So makikita natin, talagang kahit ngayon, di po ba? Talagang lagi silang inaatake, but it is filled with gladness. So itong syudad na ito, nakakalmado lang, kahit sila po ay nasa kalagitnaan ng danger, di po ba? Bakit? Because God's presence is upon them. Kaya makita natin a river of gladness. At meron po siyang pangakong protection. Though the enemy will come, God will fight on behalf of His people. Amen? And He can defeat them with a word. Ang tindi, napakamakapangyarihan ng ating Diyos. Kaya church, ano man yung mangyari, ano man yung kinakaharap nyo, we can find joy. We can find gladness through God's promises. Amen. Amen? And yung assurance niya of protection, mararanasan po natin. Yung realidad, yung atake darating, pagtandaan natin, si God makapangyarihan. Greater siya kesa doon sa mga kumakalaban sa atin. Kaya nga kahit man gaanong chaos yung nararanasan, no? Pero alam niyo po ba, dito sa mundo, talagang ang gulo. Tama ba? Talagang kahit anong kaguluhan. Pero yung mga nasa Lord is merong kapayapaan. Kasi si God yung may control, yung presensya yan, yung kapangyarihan niya. Di po ba? Yung kanyang pangako is patuloy na nag-i-strengthen, patuloy na nag-i-encourage sa kanyang mga inihang. Amen. So, makikita po natin, itong verse na ito, kung titingnan po natin dito sa may may dulo, makikita natin sa niya, the Lord of hosts is with us. So, parang sinasabi niya na, yung mga pinakamakapangyarihang leader ng army ng mga anghel ay nasa atin. Di po ba? Ganun po yun eh. At hindi lang po yun. Anong sabi niya dito? The God of Jacob. Bakit kaya si Jacob pa yung sinabi dito? Pwede naman si David, kasi he is a man after God's own heart. Pero bakit si Jacob? Bakit si Jacob? Bakit hindi Israel? Kasi alam niyo po ba, ito nagpapakita lang na even though we are not worthy, He is a God of a second chance. He is merciful God. Amen po? Kumbaga si God, tapat siyang Diyos na nakipagtipan. Kasi hindi naman sila naging tapat. Bawat na lang pagtalikod ni Moses, naghahanap sila ng sasambahin. Pero alam mo kaya nga dito ginamit the God of Jacob. Why? Pinapakita lang that God is a merciful God. God is faithful to His covenant. Amen po? So God is our fortress. Kumbaga matibay siyang buo. Kumbaga hindi po siya kayang i-penetrate, no? Ng kahit ano pa mang pinakamalakas na bomba. Parang gano'n. Walang tatalo. Walang pwede.
walang pwede kumagaw sa atin. Pero nga lang kung tumalun ka. Kung ikaw mismo umalis. Pero walang pwede makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Di po ba? So number 3 points. Parang ano, sabi nila, alas 9 na, tagal naman. Sorry anniversary ngayon eh. Okay, number 3 point. Sabi po dito, no? Verse 8 to 11. Come, behold the works of the Lord. How He has brought desolations on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatter the spear. He burns the chariots with fire. Ito na po yung pinakatin natin. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Verse 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Saka na, no? Amen. Anong tinuturo sa atin? Kailangan talaga itong Selah. Kumbaga, sinasabi, kailangan mag-pause. Kumbaga, kung halimbawa dito, itong kantang ito is sa soprano, di ba sobrang taas? There are times na kailangan mo mag-pause. Baka di ba ba? Or, it can be, sabi ng ibang commentary, it can be pwedeng a cappella, or yung instrument lang, yung mga ganun, nagpo-pause. Di po ba? Maging sa atin. Anong ibig sabihin sa atin, no? Pag tayo po ay nakakaharap doon sa mga sitwasyong yun, we are, nagpo-pause po tayo, tumitigil tayo, para ma-remember po natin ang ating Panginoon. Napakalaga yun. Kasi kung hindi ka mag-pause, sige-sige ka na lang kung anong desisyon mo, ganun-ganun na lang. Kaya nga napakahalaga dito. Ano po? Mahalaga po yung tayo po ay pansamantalang nananahimik, nagbubulay-bulay ng kabutihan ng Diyos. Para kahit anuman kahirap yung pinagdaraanan, hindi tayo matitinag. So dito, number 3 points dito, nakikita po natin, no, itong pinakapinaling section na kung saan nagdi-describe po na si God darating para husgahan, i-judge yung mga masasama. Okay po? So dito, pinapaalala sa atin, Lord, that we can be still. Why? Because God's presence and protection is in the midst of war and chaos. Nakita po natin dito sa Israel kung paano ang pagkilos ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Di po ba? Kalain mo, napakarami-raming bansang malalaki. Pero ang Israel ang naka-invento, sumasalo ng bomba. Di po ba? Yung Iron Dome, talagang si God, He will give wisdom to His people para may paranas niya po yung protection niya. Di po ba? Sa tingin niyo, sila lang nakaisip na, hindi. Si God po ang pinagmumulan ng karunungan. Amen po? Kaya pagkakaloob niya po yun. At makikita po natin dito, no? Na si God, hindi siya darating na husgahan niya na yung talagang magkakaroon pa ng more chaos. Hindi po. Kung baga dito makikita natin, yung judgment niya is, He is establishing peace. He is bringing desolation, gustong sabihin, He is bringing judgment. And then, anong gagawin niya? He will disarm the enemy. Tatanggalan niya ng mga armas. He will break and destroy the weapons of the enemy. Yun po ang sinasabi dito sa verse na ito. So, tapikin ulit. Last na tapik. Remember, God will bring peace in the midst of chaos. Kaya lalo tayo na nakakatuwa kasi alam mo ba, kahit sobrang dami nating pinoproblema, pero alam mo, nakakangiti tayo, nakakatulog pa tayo ng masarap. Ang himbing ng tulog mo, bakit? Kasi ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. Amen po? So itong section po na ito, kung titignan po natin, kung baga meron po siyang dalawang utos, no? Sabi dito sa verse 8, kung baga sinasabihan tayo na we need to come. We are told to come and see. Anong titignan natin? The work of God. Sabi dito, yung judgment niya, yung pag-establish niya ng peace. Kumbaga, dito makikita natin
kadakilaan ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan na kung saan siya po yung nagdi-deliver, nagbibigay ng deliverance doon sa mga nakakaharap natin ng mga ginagawa ng kaaway na kung saan beyond our abilities, hindi natin kayang labanan. Di po ba? So sigat po yun. Sabi niya, come and see. No? Tingnan natin. So nakita po natin dito itong psalmist, kumbaga, nakita niya na ano pa man yung kanyang mga nadaanan, kumbaga nakikita niya na God is greater. The greater the things in life, yung mga kaguluhan, no? Kumbaga, the greater na nakikita niya, yung masikip, nakikita niya yung kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Di po ba? At less na siya po ay, kumbaga, nakakapanatan. Kasi alam niya, kilala niya ang Diyos. So dito sa verse 10, sabi dito, isa pang sinasabi sa atin, kanina, we are called to come and see. And this, here in verse 10, which is our theme, sabi, we are called to be still. Pag sinabi bang still, anong gustong sabihin? No? You need to stop. You need to stop fighting. You need to cease striving. You need to let go. Di ba ba? Kung manahimik ka, tumigil ka. Then, bakit ka tumitigil? Acknowledge God. Acknowledge God in His work. Yun po yun eh, kaya nga may pause. Kailangan nagpo-pause. Di po ba? Para maaalala natin ang kabutihan ng Lord, yung mga ginawa na. Ito po, it's a command. Command na kung saan we need to stop, we need to be still. No? Kung baga gustong sabihin, yung mga effort natin na walang saysay, huwag na tayong yung parang grabe yung pag-strive mo para gawin yung let go and let God do it for you. Amen. Mahihirapan ka lang. Gusto niyo bang mahirapan? Kaya minsan, nais ng Lord, but we need to be still. Stop! And just meditate on His goodness. Para marinig mo ang kanyang tinig. Di ba? At magkaroon ka ng wisdom kung anong gagawin. Mahalaga po yun, ang mag-pause. Kaya pag tayo po may kinakaharap na pagdidesisyon na mahirap, napakahalaga kung huwag muna tayong tawag kung kanino. Napakahalaga po na manahimik ka muna. Kausapin mo ang Panginoon. Kasi sigurado po tama ang magiging desisyon mo. Amen. Kasi kung sino-sino po ang pakikinggan natin, sigurado, hindi tama ang kalalabasan ng pagdesisyon. Amen. Dali, parang kahimik. Hello? Wala akong kausap. Nandito ba po kayo? Amen. Sabi ni God, stop fighting in our own strength. Just surrender to Him. Kailangan sumuko ka lang sa Kanya. Why? Because God will fight your battles. Amen. Gusto mo ikaw fight? Hindi mo kaya yun. Tandaan natin, our human strength cannot match God's strength. Yung mga kaparaanan natin, hindi tayo uubra. Amen. Kaya let's just leave it to God. Amen. Amen? Amen. Many times we fight battles in our own effort. We fight battles in our own strength. Anong nangyari? We grow weary, give up, and defeated. Kasi talaga hindi natin kaya. Di po ba? Kung yung laban ay laban niya. Amen. Kung ang laban-laban ng Diyos, hindi mo talaga kaya. Kaya isuko mo sa Kanya. Masigit na nalalaman niya. Di po ba? So si God, the undefeated, di ba? Can conquer every enemy. Amen. At kahit yung mga nag-harm sa kanyang mga hinirang, siya po yung kakalaban. Sarap, no? Be still and know He is God. Amen. Knowing God, gusto sabihin, we are acknowledging His mighty power, we acknowledging His ability to save people.
Kumbaga, we need to let go. Napakahalaga po nun eh. Kasi kung hindi po natin kilala ang Diyos, tunay na hindi ka makakapanatag, hindi ka makakatigil. Sigurado ikaw yung kikilos kasi hindi mo siya kilala. At para din po, kung gusto mo pong makapanatili, you can be still. It is so important that you know God. Why? Because you cannot be still if you don't really know God. And hindi mo rin po siya makikilala kung wala kang relasyon sa Kanya. Kaya nga napakahalaga, no? Na tayo po ay may relasyon sa Diyos. At dito inulit na naman, the Lord of hosts, kumbaga yung powerful leader ng mga army of angels is with us. Hindi, no? Tapos sabi niya, the God of Jacob is our fortress. Kumbaga siya yung talagang matibay na buo. Diba? Kahit hindi man tayo. Di ba? Kaya pag tayo po nakakaranas ng ganong sitwasyon, tandaan po natin yung tayo. Natandaan niyo po ba? Pwede naman balikan ng live eh. Hindi po ba? May natutunan po ba tayo ngayon? Amen. Naririnig niyo po ba ang tinig ng Lord? Ngayong Amen. gabi? At ready po ba kayong pagtiwala sa Kanya? Ano man po yung pinagdaraanan mo na parang walang kasiguraduhan? Kumbaga para kang nandoon sa trap. Itong si Moses, kung titingnan po natin, no? Lumapit, nag-cry out na naman siya kay God. Pero ano sabi ni God? Why are you crying out to me? Sabi niya, go! Sabi niya, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Step out! Alam mo na kung anong sinabi ko sa'yo. Do it! Di po ba? Mahalaga din po yun. Kasi ganito po yun. Ang pagiging be still, hindi naman po gustong sabihin, sige na, upo na lang tayo dito, hayaan mo na lang si Lord kumilos niya. Hindi po ganun gustong sabihin. Alam niyo po ba kung bakit ka napanatag ka o you can be still doon sa time na yun na nakakaharap ka ng mga sitwasyon na mahirap? Bakit? Kasi ginawa mo na yung part mo. Nag-ready ka. Di po ba? Amen. Hindi po gustong sabihin na, sige, maging tamad na lang tayo dito. Sino nang bahala dyan sa amin, di ba? We need to stop striving. Kung magpagdating ng bagyo, kahit parang yung mga di ba nakita niyo yung mga langgam? Oh, nagtatrabaho sila. Pagdating po ng bagyo, ang ginagawa nila, they can be still. O, di ba? Kasi alam nila. Kung hindi po gustong sabihin na wala ka nang gagawin. Pero ang sinasabi po dito na, pag yung time na yon na kung saan nililig ka ni Lord yun, may tinuturo sa'yo si God, manahimik ka, pansamantala. I-meditate mo yung kabutihan niya. Alamin mo, pakinggan mo yung kanyang boses. Di ba? You need to be still. At hayaan mo, kung yung laban na yun, hindi mo kaya, ibigay mo kay Lord. Di ba? Kasi hindi natin po yung kakayanin. Kung yung mga spiritual battle, we are always experiencing that. Hindi lang po kayo. Kanina meron sabi na, grabe yung spiritual battle. Sabi ko lahat tayo nakakaranas ng gano'n. Pero tapat ang Diyos, gagamit siya ng mga tao para i-encourage ka, para palakasin ka. Di ba nandoon yung kanyang ever-present help in times of need? Di ba? Amen. So meron siyang ginagamit na tao para palakasin tayo, maranasan yung tulong niya. So yun po yun. Not trusting in ourselves, but in Jesus Christ, our only Savior. Yun po yung gustong sabihin. Kumikilos tayo, pero hindi po yung nagtitiwala tayo sa ating sarili. Yung confidence natin is not in us, but in Him. Amen. Amen? So, Amen. in that ends, dapat yung mga ganyan, nagre-remind po dapat sa atin na Jesus alone is our Savior. At siya po yung namamagitan between us and our enemy. He will fight our battle. So, ganun din po yung naranasan nila, di ba, ng mga Israelites. Kung tatapusin po natin yung verse 14, hanggang po tayo dito ng alas 10, makikita po natin kung ano ang pag-deliver ni God. Inawi niya ang dagat. Di ba, grabe, tapos nakatawid sila, hinabol sila. Pinatawid din ni God, di ba? O, kung sisipin mo, Lord, dapat hindi mo na sila paratingin dito, di ba? O, ano tingnan natin? Nakarating pa yung mga Israelites doon sa dagat, sa kanya tinanggalan ng mga gulong. Talagang hindi nyo na makikita yung mga nagkukos ng trouble sa kanyang mga anak. ang buti ng Diyos, no? Hindi mo na kailangan pang makipaglaban, sumunod ka lang. Amen. Amen. Napakabuti niya.
Hallelujah. So yun po, yun ang nais ng Lord. At tandaan natin, walang pangyayari na hindi alam ng Diyos. Amen. Lahat alam niya. At sabi nga ni Paul, no? Sabi ni Paul sa Romans 8:28, ito lagi yung kinukod ito. And we know that for those who love God, all things work together for good. Amen. Diba? For those who are called according to His purpose. Kaya ito ang tandaan natin. Yung dead end, yung natatrap tayo, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi po yan aksidente. Disenyo yan ng Diyos. Kasi para gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi niya, "Be still and know that I am God. I will be exalted in all the earth." Diba? Gusto niyang paparangalan siya. Eh pag ikaw tutulong ka, so paano mapaparangalan si Lord? Hindi mo makaya. Manahimik ka lang sa presensya niya. Amen. Hindi niya kaya, hindi kailangan ng tulong mo. Amen po ba? Doon sa mga laban niya. At yun, mga kapatid, kung tayo po ay mga mananampalataya na, napakahalaga na marunong po tayong makinig sa kanyang tinig. Kasi alam mo, napakabuti ng Lord. Sabi niya, "My sheep knows me. And He knows my voice." Kung naririnig natin ang tinig niya. Kaya alam niyo po yun, sa ating mga nakapasok na, o pinili na, naging anak na ng Diyos. Di ko ba? Naririnig natin ang tinig ng Lord. So huwag pong patigasin ang ating mga puso pag narinig natin. Let's just maging masunurin po tayo dun sa promptings ng Holy Spirit para hindi po siya mabigat. At doon naman po sa mga wala pang relasyon sa Diyos. Gusto niyo pong magkaroon ng kapanatagan, makapanatili kahit anong sitwasyon ang nararanasan? You need to know God. But you cannot know God if you don't have relationship with Him. Amen? Mahalaga po yun. Lagi natin tandaan. Salvation belongs to the Lord. Gusto mo maranasan ang pagliligtas niya? Sabi ng Acts 4:12, "Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." Only Jesus Amen. can save us. So let us all stand up. Hallelujah. Doon po sa mga wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, yung mga hindi pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayo sa oras na ito. Today is the day of salvation. Every eye is closed. At doon po sa nais tumanggap, gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo para ma-restore yung relationship sa ating Ama. Kahit minsan ang nasira ang ating relasyon, yung intimate relationship ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan ng ating ninunong si Eva at Adan. So ngayon po sa araw na ito, sa oras na ito, kung nais niyo pong maidugtong, mawala yung gap between you and the Creator, itaas niyo po ang iyong kamay. Huwag niyo pong ikahiya ang Panginoon. Kasi, sabi ng Lord, kung ikinakahiya natin siya dito sa lupa, pagdating doon sa langit, tayo din ay ikakahiya, itatatawa tayo. Raise your hands. Raise your two hands. Na nagpapakita po ng surrender sa ating Panginoon. Doon sa mga hindi pa tumanggap. At ililig ko po kayo sa prayer na ito. And just repeat after me. Doon sa mga tumaas, doon sa mga hindi pa tumanggap, doon sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin. Lord Jesus, I come to you today and confess my sin. Forgive me, Lord, for all the sins that I have committed. I believe you died on the cross
for my sins and rose again on the third day. I ask you to come into my heart and be my Lord and Savior. Thank you for forgiving me and giving me eternal life. Amen. Ako na lang po. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Tunay nga na napakabuti mo. Salamat o Diyos dahil ano pa man Lord ang mangyayari. Ano pa man po Panginoon yung mga mararanasan namin. We can be still knowing that you care for us. Even the earth falls, even chaos surround us, oh God. Thank you, God, that you are our refuge. You are our protection. You are our safety. You are our very present help in times of our need. Father, thank you for your word. Thank you for reminding us, oh God. And help your people, oh God, to depend on you alone. Let the reliance is on you alone, oh God, in every circumstances of your life, oh God, for your glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, manatili po tayo. Parapakan po natin natin Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. And let us just celebrate the goodness of God through communion, breaking of the bread. And let's partake of bread and wine, celebrating the goodness of God, why we are here. It's only because of Jesus, of what He has done. Amen? So, alalahanin po natin yun. Sige po. Amen! Sino po ba yung mga... Ayan. Okay. Let's just give thanks to God. Okay? Hallelujah. Hayaan niyo po no, habang nag-aantay kayo, hayaan niyo po na itong pagkakataon na ito is maalala niyo, no? Yung buhay, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Hallelujah. maunawaan, ano po. Maging sa oras na ito, kung titignan natin, hindi natin alam bakit where I offer you my life, ang inahawit natin.
Pero alam mo ba, nagpapakita lang, no? Na sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. Kumbaga, pinapakita lang natin, no? Na isinusuko natin ang buhay na nais natin maging bahagi ng kanyang katawan. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo po ba, talagang patuloy po natin alalahanin yung kabutihan niya. Kasi, maging sa oras na ito po, kumbaga bagamat sineselebrate po natin itong banal na hapunan. He is already victorious. We need to rejoice. But as we acknowledge, nais po natin, Lord, let it be pleasing to you, yung gagawin namin. Nais namin, Lord, masaya kami na naging bahagi ng iyong katawan. Masaya kami, hindi po ba? Inaalala namin. Kaya patuloy namin sinusuko ang aming buhay. Kung paano mo, Diyos, sinuko ang iyong buhay. Ibinigay mo sa aming lahat para kami ay mapatawad. Para kami ay maging muli, maging anak ng Diyos. Di po ba? So, ibigay po natin ang ating mga mata. At pasalamatan po natin. Hayaan natin yung puso natin ay lubos-lubos ang pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang mga ginawa. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Patuloy namin inaalala ang kabutihan mo. Patuloy namin inaalala ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga sakripisyo mo, God, para sa amin. Salamat sa katawan mong nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa banal mong dugo, tumigis. Patuloy na naglilinis sa aming mga kamalian, Lord. Salamat, Lord. Dahil as we partake this bread and this wine, Lord, that symbolize your body and your blood. Father God, patuloy namin naaalala, patuloy namin alam, Lord, na aalala namin na babalikan mo kami. At sa pamamagitan nito, Lord, patuloy kami napapalakas. Dahil ano man, Lord, yung mga nararanasan namin dito, nagpapakita lang na ito ay temporary lamang. Hindi permanente dahil pinangako mo sa iyong salita na babalikan mo kami. Kaya salamat, O Diyos. At patuloy ka namin pinupuri at hayaan mo, O Diyos, na ang bawat magpapartake ng mga simbolong ito ay mapagpapala at patuloy na ma-ignite ang aming service sa iyo, God. Ang aming papuri, ang aming pagsamba, O God. Hayaan mo ang ako, Ama. Na ang bawat isa, Lord, ay magsuko, magpasaliksik sa iyo. At sa oras na ito, hinihiling namin ang pag-uusap mo. Hayaan mo, Diyos, ang lahat, O God, ng isipan, puso, ay nakatuon sa iyo. Ito'y ginagawa namin, O Diyos. At hindi ang pasalamatan ka namin sa privilege na makasunod, O God, sa utos mo. Paluguran mo, O Diyos, ang iyong pangalan sa pag-partake namin, O God, ng kumanyong ito. Pinupuri ka namin, Mama. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Let's partake together of the bread. Let's together partake of the wine. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ko, Diyos. Napakabuti mo, Ama. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all, now and evermore. Amen. God bless us all. Bless us all. Bago po tayo mag-victory po, nandito po pala ang ating mga kapatiran from Sipang. Christ, Praise the Lord.
Christ Fellowship. Christ for All Nation. Sorry. Christ for All Nation. Yes. Siya pa ko muna po ni Pastora Jean. Ayan. Sige po, let's worship God. Let's declare God's goodness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa
makikisaya sa amin. Nandito po kayo para makigala at patuloy na sama-sama natin celebrate ang kamutihan ng Diyos. Sige po, bago po tayo kumain, inaanyayahan ko po kayong lahat. Pwede po bang magpa-picture po tayo dito, bro? Just for remembrance. Pwede nyo na pong i-close yung live. Pwede po. Pwede po? Hindi. It's our privilege, no? Para maalala